Magandang araw sa inyo lahat, no? Ako to si Purple O nagbabalik, no? So, ang gusto ko lang naman na i-share, ano bang dapat nyong dalhin pagpapunta na kayo dito sa Hungary, no? So, siyempre marami naman na nakakapansin, no? Ang best way para makapasok ngayon dito o makapunta dito sa Europe is a pathway para makapasok sa Europe, no? Unang-una, si Hungary, pangalawa si Croatia, tapos pangatlo si Lithuania, tapos meron na ring Czech Republic tsaka Slovakia. 4-5 ganun, no? Pero yung Poland malabo yan. Wala silang direct na na parang kontrata galing sa gobyerno or something na nagta-tie up sa mga agency, no? Basta kasi pagkakaroon mo, iba kasi ang law ng Poland, kaya kung sakaling makapasok ka man sa Poland, ang laki ng babayaran mo, sobrang laki. Pero kung kung ang plano mo lang is pupunta ka lang ng Europe na wala masyadong gastos, ayan, yung mga yan, either Hungary, Croatia, Lithuania, Slovakia, Czech Republic, ayan yung mga country na meron na tayong access sa mga agency sa Pilipinas, nagpapaalis papasok dito sa Europe. Alright, so ito na nga yung topic natin. Ano ba mga dapat mong dalhin pagka papunta ka na dito sa Europe, no? Sa Hungary. So syempre, itong Europe is malamig, na merong season, maraming season, no? May summer, may winter, may fall, may autumn, basta maraming ganun, may spring, di ba? So tapos unang-una, pagka pupunta ka rito sa Europe, unang-una ang dalhin mo is lakas ng loob, no? So ito yung mga bagay na dapat mong dalhin. So lakas ng loob, buwan loob mo, hindi ka piko, mahaba pasensya mo. Ayan, mga basic yan sa mga attitude na mga dapat mong dalhin dito, no? Kasi syempre ikaw yung makikibagay ka eh. Ikaw yung mag-a-adjust. So sa mga gamit naman, so ito, 1 hour later. bibili tayo ng hamburger, guys, no? Bibili tayo ng hamburger, 2, 4, Chirke burger. Dito na, nakabili na tayo ng hamburger, no? Kakainin natin sa park para peacefully tayong nagba-vlog, no? Alright, so yun na nga. Siyempre, di ba, guys, papunta na kayo, may ticket na kayo, plane ticket na kayo. So siyempre, yung mga nalalapit yung araw dyan sa Pilipinas, ang masasuggest ko na lang, no, spend more time with your family na lang, no? Huwag na kayong yung padespedida sa mga kaibigan mo, sa mga kung magpapadespedida ka man, doon na lang sa sa mga asawa at anak mo, no? Or kung wala ka pang asawa at anak, doon sa mga magulang mo or sa mga girlfriend mo, maraming girlfriend, sa girlfriend mo, basta sa mga magulang mo, kapatid mo, kung gano'n, di ba? Doon na lang sa mga taong close mo. Or kung wala ka mang pamilya, doon na lang sa tropa mo talagang solid na totoo sa'yo, no? Yung parang hindi mo pagsamantala. Doon ka na lang sa sa mga ganong tao magstay, no? Alright. Ayun, no? So kain tayo ng burger, no? So ayun, di ba? Sabi ko kanina, spend more time na lang with your family, or kung wala ka mang binata ka pa, sa mga magulang mo, sa kapatid mo, or kung nasa malayo ka man, doon sa mga malalapit sa'yo, girlfriend mo, mga best friend mo, ayun na lang yung bigyan mo ng oras habang nasa Pilipinas ka pa, no?
Kasi dito hindi ka agad makakakuha ng kaibigan mo eh, or else, diba? Kasi homesick, yun lang, homesick lang. Pag na homesick ka dito, yari ka. Yan lang sabi ko sa inyo. So ito yung itsura ng hamburger nila, no? Malaki-laki din. Ang presyo nito nasa 850 foreign. So parang nasa ano lang to, mga 120 pesos. Ano? Tapos ito, isulat nyo sa papel, no? So una-una, dili na, kumuha ka ng papel tsaka ballpen. Tayin kita. Ito na. Una, ilagay mo number 1. Magdala ka ng mga gamot. Mga gamot sa... Kung may allergy ka, magdala ka ng panggamot ng allergy. Biogesic, Bioflu, Alaxan, Diatabs, or Mefenamic. Kasi hindi mo maano, baka siyempre pag nandito ka na, magtatrabaho ka na, siyempre hindi mo agad ma-adjust katawan mo. Baka bigla may ano, pagbuhating ka, di ba, sasakit agad katawan mo. Wala mag-a-adjust mo ng katawan mo. So kung nag-aalala ka, pwede ba magdala ng madaming gamot? Pwede naman. No? Pwede magdala. Ako nga, ang dala kong yung banig ng Biogesic, 3. Bioflu, 3 banig. Ang daming pinadala sa akin ng misis ko eh. Basta ilagay mo sa luggage. No? Tapos kapag naman meron kang mga special na medicine, pwede ka pa rin magdala, no? Kahit yung pang maintenance mo or pag meron kang ginagamot. So kailangan mo lang na siguro ng prescription ng doktor, no? Just in case lang naman na matsita ka sa luggage mo, meron ka ipapakitang prescription ng doktor na kailangan mo yung gamot na yun lang yun. So yun, unang-una, number 1 yung gamot. So pangalawa, yun nga, yung mga delata. Siyempre pagkain, kasi sa first few weeks mo dito, siyempre hindi sa Asian food eh, no? Hindi sila ganun yung mga pagkain dito. Walang gulay na katulad dito sa Pilipinas. Yung gulay dito ibang klase. Iilan lang ang kilala mong gulay dito. May repolyo, may talong, kamatis, ganun lang, no? Pero yung mga okra, sitaw, pechay, wala. Kangkong, wala. Walang ganun. Walang bahay kubo masyado dito na gulay, no? Pangatlo, yun nga, yung mga winter jacket. Yung jacket, mga kapal na medyas, pantalon, pangginaw. Kasi minsan matitsempohan mo, baka yung matsempohan mong bahay dito pag nag-winter, mahina yung heater. Although meron naman silang pinaprovide na ano, yung makapal na kumot, yung blanket, ano, yun. Siyempre damit, no? So di mo na kailangan masyado magdala ng mga bigating mga damit, no? Kasi hindi naman nila kilala dito yung mga tribal na yan, yung mga ano na, yung mga branded na sa Pilipinas, yung mga pen shop, hindi naman nila kilala dito yan. Kung ang may papayo ko na lang sa'yo, kung magdadala ka ng damit, yung mga pangharabas mo na lang sa trabaho. Kasi dito, meron ding mga ukay-ukay dito, yung mga binibenta, mga damit dito, branded. Tapos dito, ang ukay-ukay dito ibang klase. Kung sa Pilipinas per piece binibenta, dito per kilo, no? Kahit mga sapatos per kilo dito, hindi nila binibenta ng per piece, per kilo. Ano ba, bibili ka ng t-shirt, isang pirasong t-shirt, ang ano dito, ang t-shirt dito is, ang isang kilo is nasa 300 pesos, no? Kung isang piraso lang yun, parang binayaran mo lang siguro ng 30 pesos yung isang damit dito, branded pa yun, kasi isang piraso lang. Pag mga pantalon, basta sila per kilo dito kahit anong kunin mo dyan, kahit ano, malaki, bata, pagbata o kamatanda, per kilo nila binibenta yung mga ukay-ukay dito. Ganun yun, no? Magdala ka pa rin ng ano mo, yung ID mo, no? ID or siyempre bukod sa passport, ticket, magdala ka pa rin ng ID tsaka birth certificate ng mga anak mo kung meron man, no? Dalhin mo yan, yung kahit Xerox ID lang, kahit Xerox photocopy lang ng birth certificate ng mga anak mo, kasi magagamit mo yan dito.
Kasi dito sa Hungary, pag marami kang anak, mas maraming benefits mo makukuha, no? Kahit din sa ibang country, alam ko kasi pag meron kang anak, meron kang makukuha sa gobyerno. So rito sa Hungary, meron ako mga video diyan eh. Pag may anak ka rito, meron kang benefits makukuha. Sa tax mo maliles yan, no? Tapos yun, dala ka ng birth certificate ng mga anak mo. Tapos yung mga sumunod naman, pwede ka magdala ng rice cooker dito kasi dito hindi naman sila kumakain ng kanin eh. Tapos sa mga tindahan walang rice cooker. Pwera lang talaga sa mga supermarket saka sa mga Asian store. Meron lang mga binibentang rice cooker. Eh kung hassle sa'yo magdala ng rice cooker, okay lang naman. Ako sinasuggest ko lang naman. Tapos, nakain na muna ako. Yun, tsaka sa ano pa, sunod, syempre, pagka paalis ka na nga, magdala ka ng mga kakainin, yung mga chichira, hindi naman chichira, yung mga skyflakes, or yung makakain mo pag tawag doon, merong layover, di ba? Kasi from Hungary, either sa UAE ka, or sa China, or sa something Turkey, doon yung stopover nyo. Normally kasi ang mga stopover, swerte mo lang kung ang stopover mo is 2 hours or 3 hours lang. Kasi normally sa amin kasi ang naging stopover namin, merong 5 hours, merong 6 hours. Yung masama pa nga, umabot pa nga ng 12 hours eh. So sa haba ng stopover mo, kailangan meron kang bit-bit na pagkain, no? Doon sa may luggage mo, no? Pwede kang makapagdala ng pagkain, no? Kasi yung hamburger, pwede yun, diba? Nakapag-check-in ka na. Tapos pagdating mo ng tawag doon, immigration, diba? Paglagpas mo kasi tiba ng immigration, diba? Balagay mo dun sa may parang container yung ano mo, mga gamit mo. Ilagay mo din yung burger mo, yung mga pagkain. Pwede magdala ng pagkain doon, no? Basta wag lang tubig. Kasi yung kasama ko nakapagdala siya ng Big Mac, no? Ng Big Mac, yung champ sa Jollibee. Tapos kinain namin yung sa China, naghati-hati kami, no? So pwede magdala, tapos kahit Biko pwede magdala nun. Biko, lagay mo lang doon sa yung sa may hand carry mo. Basta walang sabaw, no? Okay lang yun, hamburger o Biko, pwede mo dalhin yun para pag nag-stop over ka na sa mga airport, naghihintay ka lang ng flight mo. Pag inabot ka ng gutom, kain ka kasi syempre pagdating mo naman ng China or something na Dubai, wala kang pera eh, hindi ka makakabili basta-basta dun eh. Paano kung wala ka namang yung card na mayroong visa tsaka yung pwede kahit saan na card, mga ganun. Diba? So, yun lang yung tip ko, no? Tsaka tapos, pag maluho ka pala sa katawan mo, may bisyo ka, naninigarilyo ka, magdala ka na ng mga ibang pakete dun sa may luggage mo. Kasi medyo may kamahalan din yung rito, yung sigarilyo. Yun. So ano pa ba? Saka ito yung pinakamahalaga, importante at pinakahuli kong advice na masasuggest ko sa inyo pag papunta na kayo ng Europe, no? Una-una, pag nandito ka na, kumuha ka ng papel, ilista mo yung mga plano mo sa buhay. Nag-iipon ako, magpapadala ako ng ganito, bibili ako ng ganito, ganun. Yung ba meron kang tina-target sa buong kontrata mo, sa buong taon mo dito sa Europe. Nilista mo na yung mga gusto mong bilhin, gusto mong ma-achieve, no? Ilista mo lang, no? Especially dun sa mga sawat anak mo or dun sa mga special na tao para sa buhay mo, no? Kasi dito, yun nga, may time dito talaga magtitipid ka para makapagpadala ka sa Pilipinas. Pag may okasyon sa kanila, magpapadala ka. Ganun, no? Tapos papasok sa isip niya yan na meron talagang tao or kasama mo na mag-i-engganyo sa'yo na, pre, lipat ka na dito, mababa sahod dyan, ganun, sasabihin sa'yo.
Mababa sahod yan, ba't ka nang titiis niya? Pwede ka naman lumipat dito, no? Doon na nag-uumpisa ang problema mo, no? Kung kaya mong magsugal, kung risk taker ka, kung kaya mong iwanan lahat, kasi ito lang naman yan eh. Nung nasa Pilipinas ka, halos lahat ng santo dinasalan mo na para lang makaalis ka. Tapos ngayong nandito ka na, parang kulang pa rin, no? Tapos nandiyan yung tatakbo ka na sa ibang sa ibang country, tapos nagka-problema ka, ikaw ang kawawa. Kaya ang mapapayo ko na lang, kung gagawa man kayo ng ganyan mga plano, pag-isipan nyo mabuti, no? So dapat kung meron man ka talaga yung plano lang, dapat nakalatag na, no? Kasi mahirap makipagsapalaran, no? Lalo na pag wala kang papeles, mahirap. Yun, hindi ka makapagbakasyon, nakatambay ka lang sa country na yun. Kasi pag lumabas ka ng Europe, hindi ka na makabalik eh. Kami meron mga papeles. Bakit port? Unlimited. No? Kung ang sahod naman ng pinoproblema mo, baba ng pasahod, dumaan ka sa legal, no? Mag-resign ka ng maayos. Para yung employer mo, papayagan ka naman niya mag-resign eh. Tapos, para hindi ka ma-blacklisted, no? Hirap kasi ma-blacklisted sa Europe, no? Pag mag-a-apply ka ng bagong ID, hindi ka ma-aprobahan kasi mayroon kang kaso sa tinakbuhan mong country, hindi ma-aprobahan yung mo, 'di ba? Ayun lang naman yung pagiging issue doon eh. Siyempre, basta kasi hindi naman kasi lahat ng trabaho dito may libreng bahay, may libreng Lumipat ka nga tapos ang laki nga ng sahod, pero hindi naman pala libre yung bahay, internet, transportation, no? Pagkain. Di ganun din, ang laki nga ng sinahod mo doon, pero wala naman libre. Papasok ka lang talaga sa kanila. Pero sa amin kasi libre lahat, no? Kahit mababa yung sahod, libre naman lahat. Nakakapag-ipon talaga. Hindi katulad nga lumipat ka nga ng ibang country, malaki sahod, doble, triple. Renta pa lang ng bahay, 50,000 na. 40,000 na ang mahal ng renta ng bahay sa ibang country, pero dito kami nasa Hungary, libre lahat. So pag-isipan nyo yan, so yun, hanggang doon na lang guys, no? Sana may nagets kayo, may natutunan kayo, sana sinulat yung mga sinabi ko, no? So hanggang doon na lang guys, sana talagang malaking tulong yung mga sinabi ko, no? So yan, so kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, kung gusto mo naman ganitong payo, mga kwento, so click mo na yung subscribe and hit yung bell notification, no? Yan, ito na yung mga dapat yung dalhin. Alright, so ingat kayo palagi, healthy, God bless. Peace. Hindi ako makakain sa inyo eh. Kain tayo guys. Stop.